Nagsasayang kami ng effort, ng oras namin, pagod, wala kaming kinikita, lugi na kami. Hindi ibig sabihin na dahil napapagod tayo, magiging successful ka na. Paano ba kayo nagsimula, boss? Nag-build muna ako ng trust doon sa customer. Kung ginawa ko, nag-print ako ng mga calling card, pinamigay ko sa lahat ng may bahay, establishment, barbershop, doon sa area namin. Yung pamimigay ko yung 300 na calling cards na yon, ang pinakamasakit na part doon, wala pong nagtiwala. Ang init naman ng aircon. Napalinis ba to ni Daddy? So ngayon, magpe-prepare tayo para sa summer kasi napakainit talaga dito sa Pilipinas kapag summer. So anong gagawin natin? Ipapalinis ko ang ating aircon today. One of the traits of business owners is visionary tayo. So dapat lagi tayo nagpe-prepare. Lagi namang may summer. So dapat bago dumating yung summer, napalinis na natin yung aircon. Ay, salamat. Nandito na sila, kuya. So, nakita niyo ba? Ayan, o. Nagsa-start na sila, kuya, maglinis ngayon ng aircon. May question ako eh. Kuya Kiko, anong pipiliin mo? At bakit? Maaga o masipag? Para sa akin, ma'am, yung masipag, ma'am. Kasi pag masipag ka, kunyari, late ka na pumasok, mas madali pa rin yung trabaho sa'yo kasi mas masipag ka. Madaling matatapos, ma'am. Kuya, anong pangalan mo? Arman po. Tatanungin kita, maaga o masipag? Masipag din po ako. Kasi pagka masipag ka po, maayos yung takbo ng trabaho ninyo, mabilis kayo matatapos. Hindi ka naman po papasok na maaga kung hindi ka naman masipag. Gets ko na kung bakit napipili nila, kuya, yung maaga o masipag. Kasi minsan, nakakaaberya sila papunta sa mga bahay-bahay. Since yung kanilang hanap buhay o yung kanilang negosyo ay yung pumupunta sa mga bahay-bahay. Kahit na medyo malate sila, since masipag sila, alam nila yung ginagawa nila, magagawa nila na maayos yung trabaho nila. Kanina, tinanong ko si kuya kung ano ba ang tamang temperatura, kung anong mas mabuting linisin, kung anong mas importante, ito bang sa harapan o yung compressor. So, yung mga tanong ko, nasagot nila ng maayos. At pinag-aralan nila to, nag-training silang mabuti. At yung pinaka-CEO nila, very, very hands-on. Yun si Boss Alfonso. So, mamaya makakausap natin siya. Ayan, finally, nakasama na natin ang CEO ng Icewind HVAC Corporation, Boss Alfonso. Thank you po. Thank you sa pag-invite po. Thank you. Kumusta, Ms. boss? Ay, okay lang. Negosyo. Usually, ano yung mga malalakas magpalinis sa inyo ng aircon? Kasi kami, yung aming negosyo, no, nagbebenta na ng aircon, tapos nagsiservices din. Siyempre, doon pa lang sa nabentahan na namin ng ilang taon, mga regular customer, napakarami na. So, doon pa lang, ubos naman power namin. Grabe, ang laki na ng kumpanya ninyo. Paano ba kayo nagsimula, boss? Hindi naman to nagsisimula pag wala kang idea. Nagsimula to dahil ang kurso ko nga mechanical engineering. Ang una kong pinasok na trabaho is yung pag-aayos ng aircon. Oh. Yun. Doon muna nagsimula. Nagte-technician muna ako. Anong course ba kapag ka magte-take ka ng yung ganyan? Parang technician? Pwedeng Bachelor Industrial Technology na ang major niya ay Refrigeration and Air Conditioning or tinatawag na HVAC. Heating, ventilating, and air conditioning. Linya mo talaga siya from installation to cleaning. Inaral mo talaga siya mabuti. Ito na yung sinimula mo negosyo. Ayan na yung sinimulan kong negosyo. Kumusta naman nung nagsimula ka ng business? Siyempre, sa una, pag nagsisimula ka, wala pa naman talaga nagtitiwala. Nag-build muna ako ng trust doon sa customer. Kaya naalala ko nga nun yung nagte-technician ako nun. Parang gusto ko na magnegosyo. So, ang ginawa ko, nag-print ako ng mga calling card, mga 3 ganon. So, 100 yung isang ganon. So, 300. Ang ginawa ko, pinamigay ko sa lahat ng may bahay, establishment, barbershop, dun sa area namin. Anong taon to, boss? Kasi nagko-calling card ka pa ngayon. Ano yun? 2016, 2015, or 2016. Nakakuha ka naman ng mga clients, pamimigay mo ng mga... Yung pamimigay ko yung 300 na calling cards na yon, ang pinakamasakit na part doon, wala pong nagtiwala. Kala ko, ipaalam mo sa kanila, ibigay mo calling card mo, magtitiwala na. Down na down yung pakiramdam mo that time. Anong ginawa? Talagang sabi ko, ano ba to? Kakapasok ko lang sa ganito
ganitong industriya, wala naman nagtitiwala sa akin. Parang masakit para sa akin. Sabi ko, balik na lang ako sa pagtatrabaho. Kasi kaya ko naman mag-apply ng trabaho. So, yun yung nasa isip ko noon. So, masakit talaga na hindi magtiwala sa'yo. Lahat ng binigyan mo ng calling card, ni isa, walang bumalik. Ni isa walang bumalik. Ni isa, wala. Grabe, sa lahat 300 calling cards na wala. pinibigay mo. As in, wala. Kala ko may tatawag. Yun yung kagandahan ng generation ngayon, nung panahon ngayon. Kasi, nung time na way back mga 10 taon, 2016, nung time na yon hindi pa ganun kaputok ang social media. Yes, oh yes. So, dahil namigay ng calling card, hindi mo alam kung yung pinagbibigyan mo ay target market mo. Tama, oo. Baka yun. naman ang napagbigyan mo, walang aircon sa bahay. Oo, kasi yun yung targeting eh. Tina-target mo kung sino market mo. So, out of 300 na yon, depende sa location kung saan ka namigay. Pasimplihin na lang natin, namigay ka sa Tondo, dun sa may squatters area. Diba parang ang lugar kasi, hindi nagmamatch dun sa Yun. negosyong bubuksan mo. Oo. So, yun yung nakikita kong lesson dito. Napaka-importante na alam mo kung sino yung target market mo. At yun ay maa-apply natin sa panahon natin ngayon dahil putok na ang social media. Yes. oo. So, bukod dun, boss, bumalik ka, nagtrabaho ka, anong naramdaman mo? Anong feeling mo na, okay, tinigil ko na to, balik na ako sa pagtatrabaho? Actually, hindi ko muna siya tinigil yung panahon na yon. Ang ginawa ko, nagnegosyo pa rin kami nung aking girlfriend. Anong nun. negosyo ito, boss? Nagsumayang kami. So, nag-franchise kami niyan. Ayun, okay naman yung una, 2 buwan. Kumikita, pero maliit talaga. Tapos, nung nakita nila na kumikita yung sumayan namin, franchise, yung mismong may-ari ng nagpapaupa, kumbaga, pinaalis kami, gumawa ng dahilan, tapos sila nagbenta. Sa madaling salita, sinara nyo ang Shumayan. Sinara namin doon sa lugar na yun, pero di kami sumuko. Lumipat naman kami ng Pasig. Doon ang problema, parang tinatawag nating break-even lang. So, yung binubuhos natin na time and energy, hindi siya sapat para kumita tayo ng maganda. So, hindi ibig sabihin na dahil napapagod tayo, magiging successful ka na. Boss, ano ang pinaka-breakthrough mo nung sinimulan mo tong Icewing? Actually, nung una, kasi uso pa yung mga pangalan nun na kung ano yung apelido mo, yun yung pangalan ng company. Nilagay ko dahil Alfonso Amat, nilagay ko Amat Air Conditioning Services. Yun yung unang may BIR, yun yung may unang narehistro ko sa government. So, Ayan, yun, rehistrado. kailangan Amat, pag Amat Air Conditioning Air Services. okay. So, yun ang pinaka-importante din. Pag magsisimula ka, dapat nakarehistro din sa gobyerno. Boss, ano naman ang mapapayo mo sa mga kagaya natin na nagsisimula lang din na maliit, nangangarap sa buhay, nakakaroon ng challenges? Una, magkaroon lang tayo ng goal. Yung ideya na nandun yung pangarap mo. Utak mo niyan, andun sa pangarap mo. Siyempre, pangalawa doon, yung mga lahat ng gagawin mo. Kung alam mo na yung goal mo, lahat ng gagawin mo ngayon, ngayong araw na to, dapat papunta dun sa goal mo. Maaga o masipag? Para sa akin, masipag, syempre, minsan talaga nangyayari, minsan hindi maiwasan, no, na nalilate ka. Pero napaka-importante ng oras. Kailangan hindi talaga malate. Pero may mga time kasi talaga na hindi nga naiiwasan, unforeseen circumstances, kaya ka nalilate. Pero sa amin, kung masipag ka naman, alam mo yung trabaho mo. Kunwari dito sa industriya namin, no, minsan nalilate po talaga. Pero sisiguraduhin po namin na yung gagawa ng aircon nyo maayos. Ayun. Masipag kami gumawa niyan, at syempre, export po yung gagawa niyan. Kasi lahat po yan, pinag-aralan po namin. Tanong ko sa iyo, boss, kung babalikan mo yung Alfonso na namimigay ng 300 na calling cards noong 2016 at sa Alfonso na kaharap ko ngayon, anong masasabi mo sa kanya? Masasabi ko kay Alfonso nung 2015 or 2016, tama yung ginawa niya. Hindi siya sumuko. Talagang wala nagtiwala sa kanya noon, no? Hindi niya sinukuan yung mga panahon na yun. At ngayon, nakita ko rin, no? Ako nga si Alfonso, nakita ko na talagang nagbunga naman yung paghihirap niya. No? Lahat naman yun, papunta sa pangarap niya. Proud ako dun sa Alfonso nung 2016, binigay niya lahat. Kahit ilang rejection ang natanggap niya, is tinuloy niya pa rin yung gusto niyang pangarap na magkaroon ng sariling aircon business. Kung meron naman tayo, mag-share tayo ng opportunities para sa mga manonood natin, meron ba kayong i-share? Meron naman, no. Syempre, dito, actually, itong Icewind HVAC Corporation, pinapa-franchise na rin namin siya. So, kung kayo po, Franchise? yes, kung kayo po gusto niyo, Ngayon lang ako nakarinig ng Di ba franchise po? ng air Yes, conditioning. 'di ba? Usually ito personalized. Yung sa 'di ba? Magbubuo ka nito from the scratch una. Magsisimula ka services, hanap ka ng mga supplier, bubuo ka pa ng sistema, at yung iba talaga dito, walang sistema. With the Icewind HVAC Corporation, ibibigay po namin yung system na gumagana na kumikita po sa amin ng 7-digit monthly. Wow! 7-digit monthly. All in na, may package na. Pati tao sa inyo naman Yes, gagaling. sa amin po manggagaling yung tao, yung manpower, yung hiring. Sa amin unlimited po yung training ng tao. Yung technical training, dahil ang air conditioning, pag mag-ayos ka niyan, dapat may technical training po talaga yan.
Imagine magpo-franchise ka, wala ka ng sakit ng ulo, Yes. maglalabas ka na lang. Magkano naman ang franchise fee nito, boss? Yung franchise fee naman po, pwede po silang pumiem doon sa page po namin, sa Icewin HBA Corporation, para ma-discuss po sa kanila Kung ano paano mga po. packages Yes, ang kung ano pwede. yung mga packages po namin dyan. O, ayan narinig ninyo. Sa mga gusto o wala pang idea kung ano gusto nilang maging negosyo, ihabol na ninyo kayong summer kasi pwede na kayo mag-franchise, sagot na nila ang tao, ang training, lahat. Magtatayo na lang kayo ng maliit na shop para Yes. meron kayong opisina, pero hindi nyo kailangan maging malaki yung office nito. Sila na magpo-provide lahat. Marami kaming natutunan Ayun. sa iyo, Thank boss. you po, thank you po. Napakalaking tulong ang learnings na ibinigay mo. Tutulungan ka namin na mapalamig ang buong Pilipinas. Wow, thank you po, Boss Thank Christina. you. Thank you so much, boss. Thank you, Boss so Christina. much. Thank you Maraming po. salamat. Thank you sa pag-invite.